Nagawa po ng press conference ang COMELEC kanina at makibalita tayo live kay Katrina Son. Katrina? Pia, base sa kakatapos lang na press conference o press briefing ng COMELEC dito sa PITX, kanilang sinabi na may ilan pang mga polling precincts sa BARM na hindi pa rin nagsisimula ang botohan hanggang sa mga oras na ito. Ayon nga kay COMELEC spokesperson Rex Laudianco, isa umano sa binabantayan ng COMELEC ang Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makapagsimula ang botohan sa naturang lugar. Hinarangan kasi ng mga botante ang munisipyo kaya naman hindi makalabas at madalang mga election paraphernalia papunta sa paaralan kung saan gaganapin ang botohan. Hindi raw kasi payag ang mga tao sa mga naitalang electoral board. Dahil dito apektado ang 104 cluster precincts o 82,500 na mga botante. At dahil sa insidenteng ito, Pia, humingi na ng tulong sa Philippine Marines ang COMELEC. Nasa lugar na raw sila ngayon at nakikipag-usap sa mga tao para padaanin ang electoral board at mga election paraphernalia. Kasalukuyan daw na iniimbestigahan kung sino ang grupong nasa likod nito. Kung kakailanganin daw na mag-extend ng voting hours sa lugar, ay gagawin daw ito ng COMELEC. At ngayon, Pia, kasama naman natin si spokesperson Rex Laudianco. Tatanungin natin siya ukol sa pinaka-latest na kaganapan doon nga. Kumusta na po, sir, yung kaganapan po doon sa Dato Odin Sinsuat? Sa ngayon po ay nakikipag-usap pa rin yung Marine Ground Commander doon sa mga tao po na nakaamas sa harapan po ng ating Dato Odin Sinsuat Municipal Hall. Sinasang-ayunan naman din po namin ang ginagawa nila dahil ayaw po namin na may dumanak ng dugo. Pinapakiusapan po sila na kung meron po silang question doon sa mga electoral boards na upo, daanin ito sa legal na proseso. Mag-file ng complaint sa COMELEC, paimbestigahan natin, pero hindi para pigilin yung proseso ng halalan. In the first place, meron naman din po silang mga watchers. So kung mababantayan naman po nila ang pagsasagawa ng bawat halalan doon sa bawat 104 na clustered precincts po na magkakaroon dapat ng botohan ngayon. Sir, may backup plan po ba tayo sakaling hindi po pumayag yung mga taong nakaharang po doon? Hindi po ubra. Kailangan po talagang maisagawa ang halalan ngayon. Sabi nga po namin, kung dadaanin sa pakiusap, pakiusap. Pero kung kinakailangan po namin ilipat ng araw, sabi nga po namin, ang plano ngayon, dahil naabala na po tayo, kailangan dagdagan ng oras ang botohan, dadagdagan po namin yan, extend ng voting hours. Pero kung kinakailangan pong ilipat ang petsa ng halalan, gagawin po ng COMELEC yan. Nakalagay din naman po sa Section 5 ng Omnibus Election Code. Pwede kaming magdeklara ng failure of elections, papayapain anuman po ang naging cause ng failure of elections, iset isang araw para po dun sa gagawin nating halalan, matuloy lamang po ito. Sir, may mga katanungan lang po sila sa studio. Pasensya na po, kakabit ko lang po ang inyong override. Yan po, sir. Naririnig na po ba sa studio, sir? Sir, good morning. Si Pia Arcangel po ito. Nabanggit niyo po na kung sakasakali, di ba, talagang idadaan hanggat maaari sa pakiusap para matuloy ang eleksyon sa araw na ito at kung sakali i-extend. Pero ano ho ba yung timeline ninyo? Hanggang anong oras po ba natin susubukang idaan sa pakiusap yung sitwasyon dyan sa lugar na yan, sir? Wala naman po tayong exact timeline, Ma'am Pia. Basta ang importante po kasi maisagawa ang halalan sa araw na to. Pero kung talagang magiging imposible, ayaw din naman po namin dumanak ang dugo. Kung magiging imposible na maisagawa ang halalan sa araw na to, maaari pong ikonsidera ng Commission po ang pagdedeklara ng failure of elections dyan. Pero hanggat maaari po, hindi natin papaabutin. Pero hindi kasi bago ang sitwasyon na ito. So hanggat maaari, pakiusapan, maisagawa, extend ang voting hours. Pero kung talaga pong hindi uubra, maaring mag-declare ng failure of elections, at magdeklara po kami ng eleksyon kung kailan mo po may sasagawa na ito. Ito po'y malawak ang kapangyarihan ng COMELEC sa mga bagay na ito. At hindi po bago ang sitwasyon na ganito sa amin. Sir, linawin lang po namin, ilan po yung botante ang apektado dahil dito? Nasa 82,500 plus po ang apektadong botante sa munisipyo ng Dato Odin Sinsuat. Sana po nakakaboto na sila ngayon sa 104 clustered precincts po. So sir, sabi niyo po na kung sakali nga po ma-resolve ang sitwasyon at maumpisahan na masimula ng ang botohan, pwede niyong i-extend. Pero kasi ngayon halos alas 11 na umaga, ibig po ba sabihin i-extend niyo ng 6 na oras ang botohan? Kasi nag-umpisa dapat kanina alas 5 na madaling araw. Hindi naman po. So hindi ganun yun. Kung na-delay siya ng 6 hours, hindi ibig sabihin 6 hours ang extension. Alright. Sir, tama po. Marami na rin po naganap na ganito at tinitignan po natin.
Alright. So sir, makikibalita ulit kami mamaya. Magpapasalamat muna kami sa inyo, COMELEC spokesperson Rex Laudianco at ang ating reporter na si Katrina Son.